shows, sabi sa inyo tama yung projection ko, 'di ba? Sabi ko, "Uy, ang galing nila. Okay yung banter nila." Alam mo, maliban diyan sa tatlong shows na 'yan, ang masasabi ko lang talaga na isa pang big winner. Sino nga ba ang nanguna sa tapatan nga ng tatlong noontime shows natin sa Pilipinas noong Sabado? Isa sa pinakainabangan ng mga netizens at followers ng mga programang ito ay ang resulta ng TV ratings. Kanina nga, naglabas na ng datos at listahan ang Nielsen Philippines ng Nutam Top Programs noong nakaraang Sabado, unang araw ng Hulyo. At narito ang breakdown ng mga programang pasok sa kanilang top 20. Number 19 and number 20 tie with 2.5% ang sarap, diba? At ang G-Flix na napapanood sa GMA, sa Pinoy Hits at sa GTV. Number 18 naman ang Itbulaga ng Tip sa GMA 7 with 2.6%. Number 16 at number 17 tie ang Pinasarap at Good News sa GTV at Pinoy Hits. Again, 2.8% ang kanilang nakuha. Number 14 naman at number 15 tie din dyan ang Rated Corina sa A to Z TV5 at Kapamilya Channel with 3.4% at yun din ang nakuhang score ng Eyewitness sa GMA. Number 30 naman ang It's Showtime na napapanood na ngayon sa GTV, sa A to Z, Kapamilya Channel at Jeepney TV with 4% ng kanilang ratings. Number 12 naman ang I Can See Your Voice sa A to Z TV5 at Kapamilya Channel with 5.2%. Number 11 ang Investigador sa GMA at Pinoy Hits, 5.7%. Number 9 naman at number 10 tie ang Everybody Sing na napapanood sa A to Z sa TV5 at sa Kapamilya Channel with 5.9%. Ganon din ang Wish Ko Lang ng GMA at Pinoy Hits, meron ding 5.9%. Number 8 naman ang Open 24/7 ni Bossing, diba? At ang Maha Salvador sa GMA with 6.2%. Number 7 ang Tadhana, hosted by Marian Rivera sa GMA at Pinoy Hits with 8%. Number 6 naman ang 24 Oras ng GMA, GTV at Pinoy Hits with 8.2%. Number 5 ang EAT TVJ sa TV5, ang kanilang pilot episode na nagkaroon ng 8.4%. Number 4 naman ang Amazing Earth sa GMA with 9.3%. Number 3, super lakas nito. Abot Kamay na Pangarap, yung Saturday episode nila, of course, na napapanood sa GMA at GMA Pinoy Hits, 9.9%. Number 2 ang Magpakailanman sa GMA with 10.8%. At numero 1 programa noong Sabado ang Pepito Manaloto, Tuloy ang Kwento sa GMA at Pinoy Hits with 11.5%. Pero sa usaping ratings ng tatlong noontime shows, sabi sa inyo tama yung projection ko, 'di ba? Number 1 ang EAT TVJ sa TV5 na yun nga 8.4 sila, followed by It's Showtime na merong 4.0% at yung Itbulaga ng Tip na merong 2.6%. O, di ba tamay hula ko? Pwede na akong pumalit kay Rudy Baldwin, charot. So ito nga, kanina pinanood ko pa rin yung iba't ibang magkakaibang noontime shows natin sa Pilipinas, yung mga highlights nila. And gusto kong sabihin na Itbulaga muna tayo ng Tip. Okay? So nasabi ko nitong Sabado sa previous video natin na ang Itbulaga ng Tape ay kailangan nilang makuha yung dynamics, 'di ba? Na kanina sa episode medyo napansin ko na siya. Napanood niyo ba yung video? Charot. Napanood niyo ba yung video ko? So yun, medyo napansin ko na siya at the same time, and natuwa ako surprisingly sa chemistry ni Charis Solomon tsaka ni Valin Montenegro. Nasabi ko, "Uy, ang galing nila. Okay yung banter nila." No? Well, kasi nagkakasama sila sa Bubble Gang nila Paolo Contis, 'di ba? Pero natuwa ako dun sa banter nila. So sabi
ko parang ang gandang addition din kung sakasakali itong si Valine and si Charisse Solomon sa show kung sakasakali, no? Yun nga lang, yung word of the rings nila ay patterned of course sa Pinoy henyo na nakasanayan natin, but good chemistry yung nakita ko sa show, in fairness sa Itbulaga ng Tape. Sa Showtime, doing good pa rin naman ang It's Showtime, no? Yun nga lang, marami tayong mga comments na nakikita ng mga netizens or mula sa iba't ibang mga netizens na parang nag-overtime pa rin ang Showtime ngayon, na kumbaga hindi mo naman masisisi or parang inaasahan na siya ng mga loyal viewers din ng show, kasi gano'n naman yung nagiging trend nila lagi, 'di ba? Yun nga lang, nakat nga lang siya towards the end or yung last gap ng ng Showtime sa GTV, and parang nangyari din yan once in a while sa TV5 nung nandun pa sila, 'di ba? Pero so far doing good ang It's Showtime. May mga ibang comments lang din na nagsasabi na sana pagpahingahin muna yung TNT o yung Tawag ng Tanghalan, kasi kaka-launch nila ng ikapitong taon ng nasabing segment, no, na personally sa akin medyo hati yung opinion ko diyan, kasi alam naman natin na ang lakas ng hatak ng Tawag ng Tanghalan pa rin, parang hindi yata tayo nagsasawang mga Pinoys, though marami mga madlang people yung medyo sawa na daw dyan sa segment na yan. Parang ang gusto ko lang mangyari din ay ibalik yung iba pang segments, or kung ipapagpatuloy yung TNT, medyo siguro every other day kung kakayanin, kumbaga para hindi lang maumay, no, yung audience, or siguro bago yung magpasikat nila ngayong darating na taon, medyo break muna sa isang buong month ng magpasikat month ng ng Showtime. Nagets nyo ba yung sinasabi ko? Basta ayun, oo. Magkaroon lang ng konting break, or right after the season siguro ibalik yung Kaloka-like, di ba? Ganda-ganda ng Kaloka-like at iba pang mga segments. Bawal ko lang i-mention yung ibang segments kasi nasa Muslim country tayo, pero alam nyo na, maliban sa Kaloka-like, kung ano-ano pa yung mga magagandang segments nila. Ang EB or ang EAT TVJ sa TV5, natutuwa ako kasi nadala yung nostalgia ng show, 'di ba, ng original Itbulaga diyan sa TV5, and feel mo pa rin yung chemistry, feel mo pa rin yung family doon sa original Dabarkads natin, legit Dabarkads natin yung mga hosts, no. Natatawa ako kay Jose lalo na, 'di ba, and of course sa mga segments na halata mong pinag-isipan at tinweak nila, na alam mo yon, bago yung pangalan pero makaka-relate pa rin yung legit Dabarkads, and yung lola ko for sure yan ang pinanood kanina, 'di ba? Yon, just to add, nadala ng TVJ talaga yung charm sa original na Itbulaga dito sa kanilang bagong tahanan sa TV5, 'di ba? And I believe this is going to be TV5's number 1 show in the future. Yun nga lang, katulad ng sinabi ko sa previous video ko, kailangan nilang ma-maintain itong kanilang pagiging number 1 dyan sa station na yan. In terms of reach ng TV5, sa pagkakaalam natin, gumagawa ng paraan itong si MVP, Manny V. Pangilinan, para mas palakasin pa yung reach nila sa buong Pilipinas. Kasi alam naman natin, ang daming followers din ng TVJ at the same time. 'Di ba? He's working on a Signal Nationwide sa pagkakaalam natin. Pero alam mo, maliban dyan sa tatlong shows na yan, ang masasabi ko lang talaga na isa pang big winner, abot kamay na pangarap, di ba, ni Dr. Annalyn, o si Jillian Ward. Parang ang lakas ng hatak niya sa sa afternoon viewers, no? Parang nagiging habit na. Naalala ko yung hit niya rin na show na Primadonnas, kasi kasama din siya dyan. Tapos ngayon abot kami na pangarap, diba? Baka ma-extending din ng bonggang-bongga dahil sa pagiging number 1. So ayan, all the best sa ating mga bagong noontime shows. Katulad ng paulit-ulit kong binabanggit, at the end of the day, lahat tayo dito panalo, diba? May bet ka na noontime show, di yun ang panoorin mo, diba? Pero at the end of the day, sa dulo nito, tayong viewers yung panalo, kasi ang dami nating options na po pwedeng mapanood, at buhay na naman ang Philippine television na inakala nung marami na unti-unti nang namamatay. So yan nga ang chika natin ngayong araw na ito, at antabayanan natin kung mapapanatili ng TVJ sa TV5 ang kanilang pagiging number 1. Makakahabol kaya ang It's Showtime, or baka maging dark horse ang Itbulaga ng Tape? Antabayanan natin yan. At kung meron kang chika, meron kang sarili mong projection, i-comment mo yan dito sa comment section natin. And don't forget to follow me and subscribe then at the same time, kasi sa mga susunod na videos, malapit-lapit na, magpapa-Gcash po tayo. Okay, this has been Johnny Beriano, nagpapaalam na. See you ulit sa susunod nating chika. Bye-bye!